Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyo mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po si Cags Marie Formentera Ferrer. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Cags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama ang ating pambansang kagawad, Cags Butch Serrano. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang karangalan na makapiling kayo, 42,047 barangays, para pag-aralan natin ang ating local government code nang sa ganun ay gumanda ang ating serbisyo sa ating mga barangay. Dito lahat yan. Sa barangay, tayo. Ay nako mga kags, kamusta muna ang inyong Holy Week? Kayo ba ay nagpunta ng mga resort? O balita ko punong-puno ng mga tao, di ba? Tsaka ang init. Yun nga po. Sobrang init, Cags. Kaya kami ng family ko, talaga nag-decide na lang kami to stay at home. Tapos, konting barbecue. Kumain ka na naman ng kumain. Mga konti lang. Kami naman po mga Cags, ganun din po dahil nga po sobrang init, is paalala na lang din po natin sa mga kabarangay natin na mag-ingat po sa heat stroke ngayon, ano? Dahil sobrang nga po talaga yung init sa labas. Nako, medyo nakakatakot po. Kaya paalala na lang din po natin sa lahat na minom po ng tubig at huwag po masyado magbababad sa arawan. Ikaw ba, Cags Butch? Ano po bang ginawa nyo ngayong Holy Week? Nag-resort ka po ba? Hindi, gusto ko nga rin sana, kaya lang, alam mo, every year, pag Holy Week, alam ko mga tao nasa labas. Wala, nasa loob lang ako hindi talaga ako lumalabas. Unang-una, napakaraming tao sa labas. Pangalawa, ayoko mag-drive sa traffic. Totoo po yan. Pangatlo, pupunta ka sa mga beach. Nakita nyo ba? Sobrang puno. Parang hindi na Holy Week Parang, ewan ko, parang bakasyon na talaga. Pero anyway, nagbabago talaga yung mga tradisyon ng mga Pilipino. Pero, ganun pa man, nakasama natin ang ating mga pamilya and I'm sure nagkaroon naman tayo ng konting spiritual reflection and connection sa ating pong Panginoon. Opo. And speaking of resorts po mga kagawad, marahil alam na po ng mga taong bayan ang nangyari po sa resort na pinatayo sa pagitan ng Chocolate Hills. Isang heritage site na mahigpit na pinagbabawal ang mga ganitong struktura na makakasira sa orihinal nitong larawan at pinasara na po ang Captain's Peak Garden ng mga otoridad, kabilang na ang DILG. Sinabi pa po ng DILG Secretary Benhur Abalos na ayon po sa Task Force Bohol na nagsusuri ng mga dokumento kung bakit po ito ay nakalusot sa mga opisyales ng probinsya, isang punong barangay daw po ang lumagda para payagan ang naturang kontrobersyal na resort. Ang nasabing pagpirma ay nanggaling sa barangay captain who serves as chairperson of the Protected Area Management Board, PAMB. At wala nang di umano na representatives from DNR at local government officials ang nakaakda dito. So ano po ba ang Protected Area Management Board o PAMB? PAMB is a multi-sectoral policy-making body that decides on all matters related to planning and resource protection of natural protected areas composed of the DENR, LGUs, and barangay officials, representative tribal community, representative from NGOs, at mga concerned citizens. Ayan nga, Cags Marino, kung bakit po nung barangay pa ang unang nakapirma ay palaisipan ng DILG ngayon. Anong ibig sabihin nito? Kasi alam nyo, medyo luma na to, no? Mga 3 weeks ago or a month ago na itong issue to. Kaya lang, natuklasan ng DILG, bakit yung barangay captain lamang ang nakapirma sa PAMB? Samantalang ang miyembro nito ay kasama ang DNR officials, NGOs, local government officials, nandiyan ang mayor, at kung sino-sino mga concerned citizens. Pero bakit nagpa-meeting at di umano ang naglagda lang para pumayag o payagan ang Captain's Peak na mag-operate ay ang barangay captain, Cags Marie. Nakakalungkot yan, Cags Butch. Kaya yung sinasabi nga natin, napaka-importante na yung bawat pirma natin is unang-una
binabasa natin, inaalam natin. At napakahalaga rin talaga na lahat to dumadaan sa proseso. Pero medyo meron lang akong naisip bigla, Kags Butch, na bakit pinayagan mag-operate? Na iisa lamang naman pala ang nakapirma, which happens na yung pangpunong barangay. Oo nga kasi imposible namang hindi alam ng punong barangay na yun na protected area yung pinag-uusapan. Mahirap kasi magsalita kasi alam mo maraming Facebook comments na di umano ay ito nga daw, mayroong mga behind the scenes na mga nangyayari, mayroong mga under the table, di umano ha. Pero hindi ho tayo magsasalita tungkol dyan sapagkat hindi natin alam ang totoong nangyari. Tama ka dyan, Kags. Pero ang iisipin na lang natin hindi nangyari 'yon hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Parang tipong ganoon because ang protected area kagaya ng Chocolate Hills, hindi mo maalis-alis sa paningin ng tao yan na wala nangyayari, biglang magkaka-resort dyan. Yun At nga ikaw lang ang nagpa-meeting at ikaw lang ang pumirma, lumagda. At bakit mo pinirmahan? Hindi rin naman natin pwede sabing aanga-anga ka. Kasi kapitan ka. At ang kapitan ng mga probinsya, usually sila, lalo na pag may mga protected areas na ganyan, hindi lang sa Bohol. Kung halimbawa sa Batangas, mayroong heritage town doon, ang Taal. Na hindi mo basta-basta pwedeng galawin ang struktura. So, matik yan sa mga barangay officials ng probinsya. So, kung bakit nangyari yon ang sabi sa mga Facebook comments, ang lakas naman doon ng may-ari ng Captain Speak. Hindi lamang yun, Kags. Siyempre, bago naman na matapos, actually natapos yun dumaan dyan yung naipasok pa yung mga kargamento, yung mga materials na gagamitin para makonstruct yun. Pero technically, nagawa na yung resort, saka pa sinabi na bawal yan. Kaya nga po, sinasabi namin lagi, hindi biro maging punong barangay. Especially sa probinsya. Heritage and ancestral houses, declaration of commercial areas, halimbawa, conditions and requirements, kinakailangan malaman ninyo. Pero paano natin ito magagampanan kung ang qualifications lamang ng kapitan ay able to read and write laang? Oops, alam ko na, magre-react na naman, violent reaction. At sasabihin nyo, kagawabot yan, yabang-yabang mo naman. Hindi ho. Kasi naandyan ho yung local government code. And kung member ho kayo ng PAMB, Protected Area Management Board, meron ho silang mga guide. Ang DNR nagbibigay. So it's up to you. Marunong ka magbasa o hindi, pero tumakbo ka, huwag mo kami sisisihin, ikaw ang tumakbo, it's up to you para gampanan ang iyong trabaho nang hindi nagkakaroon ng ganaring pangyayari sapagkat ang mga protected areas natin ang siyang identity ng Pilipinas. Diba? Kaya nga, ito nga, yung mga paalam na halimbawa yung residential lands gagawing commercial, maselan po yan. Pero kagaya dito sa NCR, usually nangyayari yan sapagkat may mga nagdinegosyo, mga maliliit na negosyo, malaki, na pinapaalam talaga sa mga local government agencies or units. Yes. Kaya naman pumapasok, Kags Butch, yung mga barangays pagdating naman dyan sa residential to commercial. Kasi meron tayong requirement na tinatawag na locational clearance na ina-apply ng mga constituents nating nagnenegosyo sa mga barangays natin para tulungan sila ng council na maglagda ng resolusyon para maging attachment nila na kinaklasify ngayon yung instead na for residential lamang siya is pwede siya gamitin as commercial kasi may mga zoning kasi tayong tinatawag and it is also depending on the ordinance ng city or ng lungsod kung ano yung mga classification nila ng kanilang zoning. Tama. At speaking of, yung sinasabi mo ng zoning, tayo naging chairman ng zoning and land use sa Parañaque noon nung tayo kagawad pa. Dito sa probinsya, meron naman ding tinatawag na reclassifications of land. Example, agricultural to non-agricultural uses like residential, commercial, or others. Except of course, kung ang area ay declared as national parks, watershed reserves, wildlife sanctuaries, habitats of endangered species,
and unique historical and archaeological interest. Alam mo, interesado ako dito, SK, dito kasi yung lupa ng nabili ng kaibigan ko sa Batangas is an agricultural land, pero tatayuan daw niya ng bahay. Yung pala, hindi ganun-ganun yun. Kailangan ma-reclassify siya into a farm lot bago gawing residential. So, wala namang problema. May proseso lang siyang pagdadaanan. Hindi naman ibig sabihin na bili niya yung maliit na lupa na yon, hindi na siya makakapagtayo. Yun nga, pinapaalam pa yun sa municipal or city government nila. Ito namang halimbawa, unique historical and archaeological interest. Kasi alam mo yun sa Bohol, yung Chocolate Hills, pan-tourism yun eh. Pero, meron tayong mga tinatawag na identity natin mga Pilipino, halimbawa yung tinirhan na bahay ni Manuel Quezon sa Quezon Province, halimbawa, o tinirhan na bahay ni Senator Jovito Salonga ng mga lumang ancestral houses. Ayan, pinoprotektahan yan. Hindi porket bulok-bulok na halimbawa yung mga ibang mga grand mansion noon na puro mga wood, mga kahoy, gawa pa sa mga matitibay na kahoy. Bigla na lang, wala na pala yan. Sige, ikaw kapitan, palinis na yan, hindi na pwede yung mga ganyan. Patayo tayo ng commercial. Hindi. Kasi identity natin mga Pilipino yan. Yan ay pinipreserve. Kaya nga pumapasok dyan yung commission, National Commission on Historical and Cultural Arts. Ayan nga po mga kagawad, lilinawin lang po natin ulit. Lahat po ng mga binanggit po ninyo, lahat po yan ay pumapasok din po sa responsibilities ng ating punong barangay. Kaya po sana bawat po dokumento na dumadaan po sa inyong opisina ay nasisiyasat po ng maayos at nababasa nga po, gaya ng sinabi ni Kags Marie, nababasa po ng maigi bago po ninyo pirmahan at aprubahan. Yes, totoo yun. At saka, we will follow the case yung dyan po sa Bohol sapagkat pinatigil na nga yung Captain's Peak at hindi na nag-ooperate at patuloy ang investigasyon ng DILG. Hindi natin pangungunahan ng DILG, hayaan natin silang mag-imbestiga. Pero ang pinaka-lesson dito, alam mo man o hindi mo alam, if you touch historical sites at saka yung mga pantourism, saka obvious yung ganyan mga pangyayari, hindi ka talaga makakalusot. Hindi ka makakalusot. Kahit sabihin mong, hindi ko alam yan, able to read and write lang ako, hindi ka makakalusot. Dapat alam mo. Because ignorance of the law excuses no one. Napakaganda naman ng sinabi mo, Kags Butch. Kaya tapos na ng Holy Kaya Week, naman parang mga ganado kabarangay, lang ako babatiin naman natin, Kags Butch, ngayon. Ayan. Ang nagkaroon ng kanyang recent barangay assembly. Congratulations to Punong Barangay Urbano R. de Los Angeles IV and Council ng Barangay Balogo, Binmalay, Pangasinan. At binabati rin po natin si Kagawad Tox from Barangay West Pantar, Lanao del Norte, Mindanao. Nandyan din si Kagawad J.D. Maano ng Barangay San Felix, Victoria, Laguna. At binabati rin po natin si Kagawad Marites Macabasco ng Pakil, Laguna. At si SK Kagawad John Lawrence Ramirez from Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. At pagbati rin po sa ating kagawad na si Kagawad Aldrin Aquino ng Barangay Kupang, Muntinlupa City. Hello din po kay Consi Vic Duhatan from Balayan, Batangas. At hello din po kay Kagawad Melchor de la Cruz ng Imelda, Samal, Bataan. Kagawad John Libaw ng Barangay Valenzuela, Makati City. Kagawad Victor Panata of Barangay Saravia City of Coronadal. At kay Kagawad Tolit of Barangay Talustusa ng Naval, Biliran. Shout out din po mula sa Barangay Gomez, Santa Rosa, Nueva Ecija, mula kay Kapitan Ted Hermino at Consi Nonoy Alonzo. Kasama na rin po si Consi Rose Bautista, Treasurer Annalyn Barento, Deputy Cesar de la Cruz, Deputy Roberto Baltasar, Tanods Ray Simbulan, Jun Vibar at Jun Quindosa at XO De Vega. At binabati rin natin si Kagawad Nanet Lameres ng Cuyam from Eastern Lanao del Sur at kay First Kagawad Jesse Rembaowa of Barangay Mayantok ng Pikuan, Nueva Ecija. At kay Kagawad Ernesto Sani Trinidad, Barangay 5787, Zone 56, District 4, Sampaloc, Manila. At panghuli, Kapitan Russell Goriani ng Barangay San Miguel, Puerto Princesa, Palawan.
Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa inyong panunod. At ayun nga po mga kagawad, napaka-exciting na nga din po ng ating mga susunod na segment dahil ang tatalakayin naman po natin ay kung ano po ang OIC o Officer in Charge at ano po ba ang pinagkaiba nito sa acting po ng barangay at ang kanilang mga duties and responsibilities. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.